Isang araw po, mga giliw namin tagapakinig, maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na matagal na nagkubli sa maskarang punong-puno ng kasinungalingan. Siya si Errol. Mahirap ang pamilya namin at hindi ako masaya sa ganitong klase ng buhay. Mula nang bata pa ako, palagi kong tinatanong ang mga magulang ko, pati ang sarili ko, kung bakit ipinanganak ako sa pamilyang isang kahig isang tuka. Subalit, kahit gaano ko kamuhi ang pagiging mahirap, higit mahirap baybayin ang landas patungo sa mas marangyang buhay. Ano, sige lang, order lang kayo, sagot ko. Ayos ka talaga, pare. Bilib na talaga ako sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Napakagalante mo. Kung ano-anong sinasabi mo eh. Mabuti pa, tawagin mo yung waiter para maka-order tayo ng additional bucket. Oo nga naman, Al. Una. Ako na naman ang nautusan nyo eh. Steph, are you all right? Yeah, nag-enjoy ako. Thanks for inviting me, Errol. Sana nga hindi itong una at huling beses na sasama ka sa mga lakad naming magbabarkada. Oo naman. Masaya akong kasama kayo. Ay nako, Steph. Huwag ka kagad magpapabola rito sa kaibigan mo to. Nako, matinig to. Al, sinisiraan mo na naman ako. Mag-ingat ka lang sa kanya, Steph. Alam mo naman ng mga lalaki may itsura na, mayaman pa. Walang hindi kayang gawin yan para sa pag-ibig. Magkaibigan lang naman kami ni Errol eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Anong sabi mo, Steph? Magkaibigan lang kayo? Kala ko, nililigawan ka ni Errol. Kasusweldo mo lang? Wala ka na kaagad pera, Errol? Ako may pinagluloko mo, ha? Ha? Sakit ang ulo ko. Inuuna mo na naman yung mga barkada mo, ano? Inubos mo na naman yung pera mo sa panlilibre ng mga barkada mo. Tama ako, di ba? Pwede ba ang aga-aga naman ho? Alas 10 na ng umaga, hindi na maaga. Ito. Kunin mo na at lumabas ka muna ng tong kwarto ko. Ito. Magkano ito? 500? Hindi nga ito makakabayad ng 50% ng bayarin natin sa kuryente. Pagdamutan nyo na yan, ma. Wala na akong iba niyan. Ubus na. Ay, nako. Wala ka talagang pag-asa. Wala kang pag-asa. Errol, mag-out of town kami sa susunod na buwan. O ano, sasama ka ba? Sama ka na, Errol. Sama mo uli yung nililigawan mong dalaga. Nililigawan mo pa ba yun hanggang ngayon? O nawala na siya ng interes sa'yo? Muntik na sana ako masira sa kanya dahil sa inyo eh. Halos naniwala siyang babayero ko. O bakit? Hindi ba? Pwede ba tumigil na kayo sa pang-aasar sa akin? Oo na. Pero next month na to, ha? Kailangan natin mag-book ng flight, kaya dapat mas maaga kayong mag-ready ng pera. Ilang araw ba tayo? 3 days lang, pre. Sige, kahit ilibre ko na kayo ng meals nyo for 3 days. Ha? Totoo ba yan? Oo. Ay nako, hindi namin tatanggihan yan. Sino bang ayaw ng libre? Ano? Magkano ka mangutangin mo, Errol? Ate, alam kong narinig mo ko. Paano mo babayaran yung ganito kalaking halaga, ano? Approve na yung loan ko sa company, kaya mababayaran na kita. Naku, may utang ka pa nga sa akin last year. Hindi na nga lang kita siningil kasi alam ko, ikaw din yung gumagastos ng mga pangailangan sa bahay. Pero malaking halaga yun, ha? Alam mo, hindi naman sa maramot ako, no? Kaya lang nagiging realistic lang ako. Kaya mo bang bayaran yung inuutang mo? Siyempre naman. Sus. Uutang ba ako kung di ko kayang bayaran? Uy, madalas mo naman ginagawa yan eh. Ang alin? Ang mangutang ng mangutang, tapos hindi naman binabayaran. Ate. Sabihin mo muna sa akin kung saan ka pupunta. At kung anong gagawin mo, bakit ka mag-out of town para mapautang kita.
naririto kayo? Bakit? Saan ba ako pupunta? Hindi ba, ngayon yung flight nyo ni Errol? Anong flight? Nalintikan na. Sabi ko na nga. Ano yung sinasabi mo? Sabi ko na, nagsinungaling na naman ng Errol na yun eh. Sabi niya, mag-out of town sila ni nanay para mag-unwind. Kaya ako pinautang. O bakit ka ba naparito, Remy? Nay, binisita lang kita. Remy, O, bakit? sa Errol, may bisyo siguro ang damuhong yun. Ha? Palaging wala pera eh. Hindi makapagbigay ng 5,000 buwan-buwan sa akin para sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya kahit sumasakit ang mga tuhod ko, nagsisika pa rin ako maglako ng mga pagkain para may pandustos kami. Hayaan nyo, Nay. Pagsasabihan ko yun. Mukhang marami rin kasi siyang mga gastusin ngayon eh. Ako na lang uuli ang magbibigay sa inyo. Magkasalungat talaga kayo ni Errol, oo. Magkapatid kayo. Pero napakalaki ng pinagkaiba niyo. Salamat sa meal, Errol. Don't mention it, Esther. Ay, siya nga pala. Hindi ka pa nagkukwento sa akin. Nangalin. Ano ba ang trabaho ng mga parents mo? Si Dad, patay na, matagal na eh. Si Ma'am naman, may minamanage na business namin. Ah, talaga? Anong business niya? Ha? Baka kilala siya ni Mama. Sa food industry. Oh, you mean may sarili kayong resto? Oo. Wow! O bakit hindi tayo doon kumain minsan? Ha? Kasi nagsasawa na ako sa mga pagkain sa amin eh, kaya mas gusto ko sa iba na lang kumain. Sa bagay. Since pareho tayong busog, tara. Sundan natin si Naal sa Kabady. Andun sila naglalakad-lakad. Sure. Sige. Mali ang tansya ko ng budget Kukulangin yata ako. Konti na lang itong nasa wallet ko. May isang araw pa kami rito sa resort. Errol! Sasama ka ba sa amin? May zipline down malapit dito. Pasensya na kayo. Mukhang iba yata ang timpla ng tiyan ko ngayon eh. Mahirap na. Kayo na lang. Naku, sayang naman, pare. Oo nga, kaya lang hindi naman ako komportable na sumama sa inyo sa ganito kalagayan ko. Mamaya niyan, bigla akong dumumi habang nasa itaas ng zipline. Nakakahiya. Oo nga naman. O, sige. Isasama na rin namin sa Steph at yung mga kaibigan niya, ha? No, sige, enjoy kayo ha. Okay. Ay, salamat. Nakalusot. Ay, nakauwi rin. Akala ko hindi na ako makakauwi. Buti naman, dumating ka na. Nay. O, ayan. Ano ito? Mga bills mo yan. Diyos ko, anong klaseng gadget ba yung hinuhulugan mo? At ang mahal? Tapos, 3 buwan mo na raw na hindi nahuhulugan. Pa-out of town ka pa. Tapos, ang dami mo mga kailangan bayaran. Errol, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo? Ha? May bisyo ka ba? Oo. Nagdodroga ka ba? Nay. Bakit hindi ka nakakapagbigay dito sa bahay? Kakasweldo mo lang pero nangungutang ka na kagad sa Ate Remy mo. Saan ba naman napupunta yung kakarampot mong sweldo, ha, Errol? Nay, huwag mo na itong problemahin. Ako nang bahala sa mga ito. Sagutin mo muna ako. Kung sasabihin ko sa inyo, may magagawa ba kayo? Ano? Kahit sabihin ko sa inyo, wala na kayong magagawa, Nay, dahil mahirap tayo. Pobre tayo. Isang kahig, isang tuka. At para makahanap ako ng mga kaibigan, para maging ina ko sa mga kaibigan ko, kailangan ko magpanggap bilang ibang tao para lamang matanggap nila ako. Kasi kung sasabihin ko sa kanilang totoo na pobre tayo, tiyak na hindi nila ako ituturing na kaibigan.
Anong Kaya sinabi? kahit mabaon ako sa utang, gagawin ko. Kaysa naman ipaalam sa mga tao sa paligid ko na galing ako sa pamilyang wala man lang posisyon sa lipunan. Magpapanggap na lang ako. Kaysa naman aminin ko na anak ako ng mag-asawang wala man lang narating sa buhay. Paano mong na-team na sabihin niya na Nay, kahit ganito ang pamilya natin, kahit mahirap tayo, tiniyak namin na yumaong mong ama na mapalaki kayo sa pamamagitan ng tapat na pamamaraan. Nagsikap kami para maitaguyod kayo. At kahit kailan, hindi kami nahiya ipagsigawan sa buong mundo na hindi kami mayaman. Dahil ang mahalaga, wala kaming inaapakan tao. Hindi kami nagnanakaw. Hindi namin kayo pinakakain mula sa masama. Ngayon sabihin mo, sino ang mas nakakahiya? Kami ng tatay mo na matapat? O ikaw na mapagpanggap? Anong sabi niyo, Nay? Ilang araw nang hindi kumakain si Errol ng maayos? Ay, ikaw na nga ako mausap yan, Remy. Pagod na ako sa kapatid mong yan. Ewan ko ba? Asapian yata yun, nakakaibang espiritu. O sige, Nay. Akong kakausap. Errol. Uy. Ba't ka ba nagmumukmok? hayaan mo lang ako. Ano ka? Nag-aalala sa'yo si nanay. Gusto ko lang maglaho. Wala akong mukhang ihaharap kay nanay. Pati sa mga kaibigan ko. Ay, kahit magkulong ka pa rito maghapon at magdamag, hindi ka maglalaho. Ang dapat mong gawin, ha? Humingi ka ng tawad kay nanay. At simula ngayon, magpakatotoo ka na. Wala namang masama sa pagiging mahirap. Hindi magbabago ang buhay sa pamamagitan ng pagpapanggap. Magsikap ka at magpakatotoo. Yun ang pinakamabuti mong gawin. Hindi ko alam kung paano magsisimula ate. Sige na, bumangon ka dyan. Maligo ka at magtrabaho. Madalas, ang bundok na pinakamahirap akyatin ay ang ating sarili. Ang ating sariling panguhusga sa ating katayuan sa buhay at ang ating sariling pagtingin sa ating pagkatao. Nagpapasalamat ako. Kahit mahirap, nagawa kong lagpasan ang hamon yon dahil natutuhan kong tanggapin kung sino at kung ano ko. Ako po si Errol at ito ang aking buhay. Hindi ang pagtingin ng ibang tao sa atin ang mahalaga, kundi kung ano ang pagtingin natin sa ating sarili. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho, Lionel Banamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas at Phil Cruz sa papel na Errol. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bugar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.